Paano kung ang kalsadang inaasahan nating madadaan ng ligtas magiging sanhi pala ng kapahamakan? Habang binabaybay ng truck na ito ang isang kalsada sa Valenzuela, biglang tumagilid at bumaklas mula sa truck ang isang shipping container. Noong mga sandaling yon, isang pamilya na sakay ng isang motorsiklo ang nasa gilid ng truck. Makaligtas kaya sila sa insidente? Ito, ano mo bang iintay nito? May mamatay? Yung ayun nga po ano po ba inaantay nila yung may madisgrasya rito para saka lang nila aayusin dahil may nadisgrasya na. Sa isa pang video, isang motorcycle rider ang naaksidente at umailalim sa umaandar na pampasaherong bus. Ang dahilan ng aksidente, ang pagdaan niya sa butas na bahagi ng kalsada. Marami siyang pangarap na sana matutupad. Kaso, dahil sa lubak-lubak sa mga kalsadang sira-sira, nawala yung buhay ng anak ko. Minsan ang inamin ng ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na ang ilang kalsada sa bansa, mga substandard o mababa ang kalidad. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Lahat yan substandard. Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Noong 2024, nakapagtala ang Highway Patrol Group ng PNP ng mahigit 31,000 na vehicular accident. Sa bilang na yan, 725 ang sinasabing ang dahilan ay dahil sa masamang kondisyon ng kalsada. Sino ang may pananagutan sa mga pagkakataong buhay ang nagiging kapalit ng mga aksidenteng dulot ng mga palpak at lubak-lubak na kalsada sa bansa? Bandang alas 3 ng hapon ng November 20, 2025, isang 12-wheeler truck ang bumabaybay sa kalsadang ito sa Barangay Ugong, Valenzuela City. Ilang saglit pa, biglang tumagilid at bumaklas mula sa truck ang shipping container na sakay nito. Sa gilid ng truck, makikita ang isang motorsiklo na may sakay na 3 pasahero kabilang ang isang bata. Sa pagbagsak ng shipping container, swerteng nakaiwas at agad na nakatakbo ang mga sakay ng motorsiklo. Natuntun ng reporter's notebook ang driver ng motorsiklo, si Marlon Caballero. Kwento niya, angkas niya noon sa motor ang kanyang mag-ina nang tumagilid ang shipping container. Kung didiretsuin ko kasi Mindanao Avenue, mapapalayo kami ng asawa at anak ko. Yung ginawa ko, sumorkat na lang ako dito, along papunta rito sa may Mapulang Lupa. Ngayon, nung papasok na ako doon, na-corner ako ng container van. Naunang pumasok kasi yung container van, tapos ako pumunta ako dito sa may gilid niya, sa may gilid. Nakain kasi lahat ng container van yung linya. Kaya nung napagilid ako, huminto na ako, pinauna ko na yung container van. Para kay Marlon, ang malalim na lubak sa kalsada ang naging dahilan ng pagtagilid ng truck. Lumubog yung kabila niyang gulong, nahulog doon sa lubak. Umabante ulit yung truck, gumalaw, dumire-diretso na ng ganyan. Kaya sabi ko, mahal, takbo. Kaya ang inisip ko agad, itinumba ko na yung motor para makatalon yung asawa ko kasi mataas to eh. Tapos yung anak ko, yun agad yung binitbit ko. Tapos nakatakbo na kami sa gilid. Ang pinakamalaki talagang problema doon, yung kalsada. Kasi kung pagmamasdan natin sa CCTV, sa pagkakakuha, yung pagkahulog talaga ng gulong na yun, halos isang gulong yung lubog na yun, halos report ng gulong ang kinain eh. Kasi usual naman talaga yung pagkatagilid ng container van, hindi naman talagang mabilis yun. Kaya nung pagtumba ko ng motor, nung pagbagsak ng container van, halos gabuhok na lang yung dikit, halos dikit na talaga eh. Sa motor? Sa motor, konting-konti na lang talaga sa pool na. Nakausap pa raw ni Marlon ang driver ng truck pagkatapos ng insidente. Nung nanghingi ng pasensya, sabi ko, Sir, wala namang problema sa akin yan kasi pares-pares ka ako tayo
nagtatrabaho. Pasalamat ka ako tayo kasi kahit papano, wala kayo na perwisyo. Kasi ang material ka ako na bagay, ang motor ka ako na yan. Kung nadaganan nyo talaga ka ako yan, babayaran nyo ako talaga. Tama. Pero yung kako, mababalik. Paano naman kako yung buhay ng pamilya ko? Yung mag-ina ko, kung yung kako nadaganan, may babalik pa kako yung buhay ng anak ko. Matapos ang insidente, matinding trauma raw ang naiwan kay Marlon. Pagkatapos nung nangyari na yun, araw-araw ka lumalabas. Araw-araw ka nagmumotor. Ano yung nararamdaman mo pag nasa kalsada ka na naman? Pag nakakita talaga ako ng truck, kahit container van ngayon, halos ayaw ko nang dumikit. Pag tumatakbo sila, akala mo lagi nasa isip mo na babagsak na eh. Hanggang pag uwi po dito sa bahay, naninervous ako, wala. Nanginginig yung mga buong katawan ko. Sa kinabukasan, sunod na araw, halos ilang araw po ako hindi nakapasok kasi nga naisip po pa ngayon yung nangyari po sa amin. 10 araw na yung lumipas. Grabe pa rin yung napaka-emosyonal mo pa rin hanggang ngayon. Kasi po hindi ko talaga nawawala sa isip ko eh. Yung bata, kumusta? Ano po, ano din siya, pero mas, kung kami dahil mo tatanungin, mas ako ang nasa takot. Siya po wala lang, parang naano lang siya, parang baliwala lang sa anak ko. Kasi nga di naman niya talaga na, tinanong ko siya pa, "Nak, natakot ka?" "Hindi mama, sa'yo nga ako natakot kasi iyak ka ng iyak eh." Malaki pa rin ang pasasalamat ni Marlon na nakaligtas sa bingit ng kamatayan ng kanyang pamilya. Nandito ako sa Tatalon Street, Barangay Ugong, Valenzuela City. Dito nangyari yung insidente noong November 20, kung kailan bumagsak yung shipping container na dala ng truck. Ito na ngayon yung itsura ng kalsada, mahigit 1 linggo pagkatapos ng insidente. Tinambakan na ito ng lupa at ng bato. Isinarado na rin ito, hindi na pinapadaanan sa mga sasakyan. Ito pa naman yung pinakamabilis na ruta ng mga truck kung sila'y bumibiyahe papuntang Mindanao Avenue. Bago nangyari yung insidente noong November 20, sabi ng mga taga rito, marami na rin silang nakitang mga truck na nabalaho dito sa napakalaking lubak ng kalsada. Ito, nakatakip na ito ng tinambakan na ito ng bato at lupa, pero makikita pa rin talaga kung gaano kalalim. Nakausap ko ang may-ari ng isang tindahan na nasa kanto lang ng kalsada. Nakita ko may nakabagsak na, tas muntik nang matamaan yung kasamang anak at saka asawa. Narinig mong kalabog? Oh, malakas Lakas. yung Kaya nagsigawan kami. Ninervyos na ako nung time na yun kasi biglang bumagsak. Sabi ni Yoli, hindi ito ang unang pagkakataon na may nabalahaw at na-aksidenteng truck dahil sa malalim na lubak sa kalsada. Lagi ba nasisira yan? Ngayong taon lang po ito nasira. Kasi nga po ang dumadaan, mga container na talagang malalaki, tas yung may mga bakal na talaga. Siyempre, umuulan, lalong nakakaskas nila. Yung mga ganyan ang dumadaan na nakakaskas nila hanggang sa lumawak na yung sira ng kalsada dito. Lumawak at lumalim. Opo, hanggang tuhod na yan kahapon eh. Ito? Opo, tinambakan lang nila yan kahapon eh, hanggang dito. Ito, ano mo bang iintayin? Ito may mamasay. Yung ayun nga po ano po ba inaantay nila, yung may madisgrasya rito para saka lang nila aayusin dahil may nadisgrasya na. Yun naman po lagi yung sinasabi sa kanila eh. Pag nakikita mong ganyan na may kalsada, sinasabi hindi maayos dahil kulang sa pondo. Ikaw ba, anong pakiramdam mo bilang isang nagbabayad din ng buwis? Ang tanong ko din, asa na yung budget? Asa na yung pondo na sinasabi nila? Pinuntahan din namin ang tanggapan ng Barangay Ugong na nakakasakop sa lugar. At isa rin sa mga nagresponde sa insidente. Ang naabutan na namin doon, nakabagsak na talaga sa kalsada. Doon mismo doon sa malapit kung saan may malalim na lubak. Tinanong din namin kung gaano nakatagal na sira ang kalsada at kung bakit hindi ito naaayos. Matagal na eh. Siyempre ma'am, sa araw-araw na dinadaanan ng mga natin, mga truck, mga sasakyan. Sa bigat ng mga dala nila, lulubog at lulubog talaga ang kalsada. Masisira eh. Mayroon na siguro project yan na hindi lang namin alam kung kung gagawin talaga ng natin. Lungsod. Para kunin ang palig ng truck driver, hinanap at pinuntahan ng Reporter's Notebook ang address ng trucking company. Pero nang marating namin ang address sa May Kawayan, Bulacan,
wala ang opisina ng trucking company sa nasabing address. Sumunod naman naming pinuntahan ang barangay para kumpirmahin ang address ng kumpanya. Pero ayon sa barangay, ang pagkakaalam ko po, ang laman po ng third floor ng building na yon nung hinahanap nyo is gym lang po. So wala po kaming nabalitaan na may trackings po sa loob nitong building na ito. nalagay man sa alanganin ang buhay ng pamilya ni Marlon. Sa huli, napagdesisyon na nilang hindi na magsampa ng reklamo laban sa driver. Pero may panawagan sila sa pamahalaan. Kailangan pa ba may magbuhis ng buhay para may ayos lang yung kalsada? Siguro naman kahit pa paano may pondo naman yata ang gobyerno sa kalsada, di ba? Para rin naman sa safety ng sa safety ng mga motorista. Pwede natin sisihin ng truck. Kasi aksidente, truck ang nakadagan. Pero ang cause talaga ang kauna-unang may problema, ang kalsada eh. Siguro hintayin nila talagang may matay dyan sa daanan na yun bago sila talaga alerto, mag-aasikaso. Sana po gawa ng aksyon agad. Huwag na po sanang hintayin pa na may mangyari pa po or na tao po dun sa ganung pangyayari. Pero sa ilang pagkakataon, dahil sa lubak at hindi maayos sa kondisyon ng kalsada, buhay ang nagiging kapalit. Mag-aalas 6:30 ng gabi ng November 22. Dalawang motor ang magkasunod na umakyat sa Nagtahan flyover sa Sampaloc, Maynila. Makikita rin sa video ang isang bus na paparating. Pero ilang segundo lang ang nakalipas, bigla na lang nawala ng kontrol ang isang motorsiklo. At pumailalim sa nooy paparating na bus. Agad na nai-report sa barangay 411 ang aksidente. Nakita na namin nagtatraffic, biglang sinabi na rin sa amin na meron nga daw nasagasaan doon sa kahabaan nga ng Mabini sa Lacson. Pero nang makarating sila sa lugar, wala na raw buhay ang biktima. Siya ay pumailalim doon sa unang gulong ng bus. Assessment namin kasi on the spot then on the spot siya eh. Nahanap ng reporter's notebook ang pamilya ng biktima sa katabing barangay kung saan nangyari ang insidente. Inabutan pa naming nakaburol ang biktimang si John Wayne Arcangel, 24 na taong gulang. Kwento ng kanyang ina na si Rosemary. Galing daw noon sa Divisoria ang anak na si John Wayne. Punta siya sa Divisoria para bumili ng damit niya for Christmas party nila. Ngayon, pauwi na po siya. Tumakbo po ako doon. Nakita ko po talaga siya. Wala na po talaga siyang buhay. Panganay si John Wayne sa 3 magkakapatid. Siya raw ang breadwinner ng pamilya. 11 years na po kaming nawalay ng tatay niya. Siya na po yung nagbibigay. Pagbayad sa kuryente, tubig. Minsan ang kapatid niya wala ring trabaho pa. Bigyan niyang pang-apply. Sa investigasyon ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office o MCDRRMO na nagresponde sa insidente, lumalabas ng lubak sa Nagtahan flyover. Ang naging dahilan kaya nawalan ng balanse ang motorsiklo na sinasakyan ni John Wayne bago siya pumailalim sa bus. Parang may iniwasan yung motorsiklo sa base sa kuha ng CCTV. Kaya napailalim siya sa truck at sa kanilang pag-iimbestiga ay may isang pothole po sa bandang unahan kung saan nangyari yung aksidente. Bagay na sinang-ayunan ng barangay na nakakuha ng CCTV video ng aksidente. Habang binabagtas niya tong kahabaan ng Mabini Bridge, na encounter niya yung lubak dito hanggang sa pumailalim siya doon sa bus na siyang sanhin ng kanyang pagkamatay. Ganun na nangyari nun. Tinamaan siya sa dibdib at sa kanyang tiyan. At nung nakita namin, black and blue na siya. Kaya yun ang naging sanhin ng kanyang kamatayan. Sa barangay, ipinakita sa amin ni Rosemary ang naging pinsala sa motorsiklo ni John Wayne. Ito po yung motor ng anak ko. 2 months pa lang po sa kanya itong motor na ito. Kasi pangarap niyo pa talaga ito dahil kaya nagamit sa trabaho. Ito lang po yung naging damage ng motor niya. Sabi ng MCDRRMO, nung una, inaresto ang driver ng bus na nakasagasa sa biktima. Pero pag-amin ni Rosemary, kalaunan, nakipag-areglo sila sa driver ng bus. Naawa rin po ko sa driver eh.
Matanda na. Mas pinisisi ko po yung lubak na yun. Kung wala yung lubak na yun, hindi siya madidisgrasya. Kahit ang tao maingat kung may mga sira-sirang kalsada, talaga, disgrasya talaga. Inikutan namin ang lugar na pinangyarihan ng aksidente. Isang linggo bakaraan ng insidente, inabutan naming may aspalto na ang bahagi ng nagtahan flyover. Agad din po ito inaksyonan ng Engineering Department sa North Sector po ng DPWH na nakakasako po ng pagme-maintain ng mga flyover po na to. Masakit para kay Rosemary ang biglang pagkawala ni John Wayne. Mas mahirap pa raw tanggapin na dahil lang sa simpleng lubak sa kalsada, buhay ng kanyang anak ang biglang nawala. Marami siyang pangarap. Marami siyang pangarap na sana matutupad. Kaso, dahil sa lubak-lubak, sa mga kalsadang sira-sira, nawala yung buhay ng anak ko. Sa datos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, nasa 12.7 milyong kalsada ang maituturing na nasa good condition. Nasa halos 12.6 milyon naman ang nasa fair condition. At nasa halos 4.5 milyon naman ang maituturing na nasa poor condition. Habang mahigit 2.4 milyon ang maituturing na bad condition. Noong 2024, nakapagtala ang Highway Patrol Group ng PNP ng mahigit 31,000 na vehicular accident. Sa bilang na yan, 725 ang sinasabing ang dahilan ay dahil sa masamang kondisyon ng kalsada. Para naman sa kinatawan ng Philippine Advocates for Road Safety o PARS, isang na-identify ayon sa pag-aaral na nagiging sanhi ng mga road crash o yung tinatawag natin aksidente, yung poor maintenance ng ating mga lansangan, lalo na yung mga major thoroughfare na nagiging sanhi ng mga banggaan, collision, at saka nagiging resulta sa fatality o multiple injuries ng ating mga pedestrian and other road users. Ang problema, may mga pamantayan man daw na dapat sundin. Madalas na hindi naman ito nasusunod. Sa mga karsada, talagang hindi natin naaabot yung standard na karsada na dapat sanang sinusunod natin. Minsan ang paggamit ng asfalto o konkreto, kung makikita nyo, kasi pabago-bago ang panahon natin, hindi tumatagal, lalo na pag nadadaanan ng mga mabibigat na sasakyan na mabilis masira. Ayon naman sa legal expert na aming kinonsulta, may pananagutan din sa batas ang Local Government Unit o LGU sa mga aksidente sa daan na nangyari sa kanilang nasasakupan. Una po, may civil liability. Under Article 2189 of the new Civil Code, it states that provinces, cities, and municipalities shall be liable for damages suffered by any person if there's an injury or even death by the reasons of these defective road conditions. Meaning, kapag po may mga sira or defective, unsafe na road conditions, liable ang ating LGU. Pangalawa, pwede rin po silang maging administratively liable if mapapatunayan na may neglect of duty. Also, they may also be held criminally liable for reckless imprudence resulting to either injuries or death. Nireport lang po na may lubak after na po ng aksidente, ma'am. Hindi naman po kasi talaga maiikutan ng engineering department. Yung lahat po ng kalsada, pag po kasi mga daan na nasa national road po na tinatawag natin, ito po ay under po sa maintenance ng DPWH. Pero dahil maituturing na national highway ang kalsadang pinangyarihan ng aksidente, DPWH ang may higit na pananagutan sa insidente. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang DPWH NCR na nakakasakop sa Valenzuela at Maynila para kunan sila ng panig. Pero naghihintay pa raw sila ng approval mula sa Central Office bago sila magpaunlak ng panayam. Mananatiling bukas ang Reporter's Notebook sa kanilang magiging pahayag. Para sa dating Commissioner ng Audit o COA, kabilang ang mga road project sa mga paborito raw ng mga kurap. Kasi nga, maraming embedded items dyan na no longer visible. Ibig sabihin, foundation, ganyan, hindi mo na madaling ma-check. Pangalawa, capital intensive, malalaki ang proyekto. Pangatlo, technical Kailangan naiintindihan natin yung design, naiintindihan natin yung bid items. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago.
Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard. Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Susunod, ang tanong, ano nga ba ang modus na ginagawa ng mga tiwali? Sa isang pagdinig sa Senado noong September, mismong si former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nagsabi, substandard ang lahat ng infrastructure projects sa 1st District ng Bulacan mula 2019 hanggang 2025. Ang tanong, ano nga ba ang modus na ginagawa ng mga tiwali? Ilalagay mo kanyari sa specs yung pinakamahal, pero actually ang ilalagay mo yung pinakamababang presyo. Eh di syempre, pag natabunan na ng simento at hindi na yan makikita, di ba? Pangalawa, yung thickness. Tapos kung minsan, dinadaya din yung width o yung length. Sometimes, ino-overprice yung mga bid items. Yung presyo ng simento, presyo ng buhangin, di ba? Sa unang naging pahayag ni DPWH Secretary Vince Sison, sinabi niyang may ginagawang paraan na raw ang ahensya para maiwasan ang mga anomalya sa infrastructure projects. Tinignan natin yung mga presyo ng mga materyales ng DPWH. And dun sa overprice, syempre, yun na yung paraan para kumubra. Di ba? Para magnakaw. Di ba? Overprice eh. So sabi ng Pangulo, baguhin mo na yan. So, through the help of our, yung mga magagaling natin, nakamukha yung bago nating undersecretary doon, nabago natin, napababa natin yung presyo. And unprecedented yun. Hindi pa nagagawa to ever, I think. Ayon na rin sa datos, marami ang patuloy na nalalagay sa paghanib habang nasa daan. Dahil sa mga malubak, sira-sira, at substandard na mga kalsada. Nakapanlulumo lalo na't lumalabas ngayon na bilyon-bilyong piso na para sa mga infrastruktura ang napunta lang di umano sa katiwalian. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.